Hello mga kasamo, maglagay po tayo ng itlog sa ating incubator at ipapakita ko sa inyo ng maliit natin na incubator na in-improvise lang, DIY lang po. At let's go. Bring it down, go boom. Bring it down, go boom. Okay, ito tayo doon sa loob. Ito yung incubator. Itlog oh. Ito po yung incubator natin. May napipisa na oh. Bago po tayo nag-harvest. Yan po yung mga sisiw oh. Yung mga sisiw. Dito natin lagay ito. Ito 24 capacity lang po ito, improvise lang po ito. Gawin natin. Kung makikita nyo, yan yung mga maliliit bantam po ito. Itlog sa bantam. Mga sisiw ito lang po ang DIY natin na incubator. 24 capacity lang po. Gumawa pa tayo ng malaki. Tayo lang po ang gumawa nito. At ito sira na to na incubator. In-improvise ko na lang. At may isa pang short puno na, may isa pa balik ko na lang to doon sa ugaran at isirado natin, balik sa loob yan, ito po tapos yung pakpak na natin dito. Ito yung paka niya. Ayan. Po. At dito po tayo maglagay ng tubig. Tubig na lang. Ilagay. Yan lang po yung incubator natin na Saka kukunin natin itong yung sisiw. Yung natira. 2 piraso po yung natira. Nag-harvest po ako. Yan po ang incubator natin. Maliit lang po yan. Pag isisirado natin dito. Yan. Yan na.
At kailangan natin lagyan dito ng ng gauge. Yan o. 29. Dito 29 po yan o. 30. Yan, tingnan natin ito. Yan, 30. Magkapareho lang talaga yan sila. Sa baba at saka itaas. Yan. Copy natin ulit. Tingnan natin. Yan po ang laman sa loob. Dalawang valve sana to, kaso lang ito, pundir na po to. Busted na po to. Kaya yan lang po ang mandar. Palitan ko po yan. Kasi yan naman talaga ang purpose yan, dalawa. Kasi pag ang isa mabusted, may isa pang sumusuport. Hindi mo alam, mabusted siya ng mga natutulog ka na, ng hating gabi, maginaw na to. Kaya bihira naman yung dalawa na agad ang mabusted kung wala lang lost contact. Yun lang yan. Reserve lang po yung yung isa. Pero sa ngayon, busted to. Pag nilagyan ko to, dalawa ang ilaw. Para pang isa mabusted, may isa pa. Mahal naman ang incubator kasi, kaya gumawa na lang tayo ng ano. Kasi ito, binili ko to, 2.8 po to. 24 capacity, 2.8. Pero ngayon, noon pa yon binili ko. Ngayon, nag-repair ko, 3.5 na. So, 24 capacity. Mahal, sobrang mahal. Kaya, pag nasira to, in-improvise ko na lang. Ito po yung in-improvise natin na incubator. Dito natin nilagay sa loob. Kasi, medyo marunong rin naman tayong gumawa. Improvise na lang natin. Hindi na tayo bumili ng nyo kasi ang mahal. Napakamahal. Nahihirapan tayo sa presyo. Kaya ang ginawa ko, DIY na lang ako ng incubator. Bumili ako nito noon. Ito. Bumili ako ng incubator tapos nasira na kasi sobrang katagalan. In-improvise ko na lang kasi di pa paano to, timer po to. Automatic po itong binili ko na incubator noon. Pero ngayon, manual na siya. Dito na ang switch ko nilagay. Dito ko na nilagay yung switch. Ito ang switch niya. Para pag mag-swing siya. Mag-swing ako sa umaga. Sa tanghali, mag-swing din ako. Pindutin ko lang tong post button dito. Mag-swing na siya. Tapos off ko. Pag nakalagay na sa kanyang setting. At sa hapon naman, nag-sit na naman ako ulit. Alas 5 pag uwi ko. I-sit ko to. Kasi by 4 hours. Pag gabi, hindi na po ako makasit. Pinamagahan na. At ang sikreto po, pag mag-brown out, huwag nyo buksan yung itong incubator mo. Kasi yung iba, yung manual lang, tapos sila lang ang parang mano-mano lang pinaikot yung itlog. Binubuksan yan eh. Ang ko lang sa inyo, pag manual yung incubator nyo, huwag yung ikutin ang itlog pag burn out. Ikutin nyo pag mainit, yung may kuryente na aabot na yung temperature na 37.6, 37.7. Buksan nyo tapos yun na, pwede na nyo galawin. At yun lang po, at salamat sa panonood, at huwag nyo kalimutang mag-like,
share at hit the notification bell para sa susunod ko mga video, ma-update din kayo. Salamat!